O ito, maging palaala sa lahat ng sektor bilang Pilipino. Isang diwa, isang bansa, isang saligang batas, isa lang naman ang ating Pangulo, Luzon, Visayas, Mindanao, at 115 milyong Pilipino. Ang AFP o ang ating military at kapulisan ay nakahanda at patuloy po na sila ay nakatutok sa political issue pa rin na ginagawa ng mga sibilyan. Ibig sabihin, hindi sila nakikialam sa isyong pampolitika. Pero sila ay nagmo-monitor sa mga posibleng pang-aabuso sa demokrasya, pang-aabuso ng mga politiko, pang-aabuso ng mga sibilyan tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Yan ay kanilang obligasyong bantayan. Ang sinasabi po ni Secretary Gibucho Duro at saka ho ni General Browner ng ating AFP Chief of Staff, hindi lang sa West Philippine Sea nakapokus sila, kung hindi sa kabuuan ng bansa. Anuman grupo at anumang sektor saan man nanggagaling ang magiging halimbawa ay threat sa security ng mga Pilipino at ng bansa, yun ay kanilang obligasyong harapin, bantayan. Dahil dyan, hindi po maiwasan na parte ng intelligence operation ng AFP at ng PNP, ang parte dyan ay nakamonitor sa galawang pampolitika. Kaya kayo po mga mahihilig sa mga rally, parang dating ninyo'y paninira o destabilization, paghahayag ng inyong karapatan at saloobin, ilagay po ninyo sa lugar lang. Pag minasilip na kakaiba, huwag niyong sabihin harassment yan. May karapatan ng Estado, panagutin kayo. Kasi alam niyo kung bakit? Meron ho kasing isang local official na taga-Ilo, taga-Isabela, nakakampi ng mga pro-Duterte. Abay, ang panawagan niya ay kakaiba. Revolution. Ay pag sinabi revolution, pag-aaklas. Itaya daw ang buhay para kay Duterte. Mali po yan. Hindi yan sinasabi dapat ng isang matinong opisyal. Kasi ang panghihikayat, panggulo, revolution, yan po ay may problema na sa batas. Inciting to sedition yan. Yun pong yung pagsabihin mong revolution tayo, tapos itaya ang buhay sa inyong pinaniniwala ang politiko. Bawal po yan. Panghihikayat yan. Nagtataka naman ako, ayaw ko ng pangalanan, yung vice mayor na yan, ano bang ginagawa niya? Abogado pa naman. Kung magsalita, parang sumisigaw na nasa bundok. Pasigaw kung mag-speech, pasigaw kung gumawa. Ayaw ko nagpakita sa inyo, ang pangit pakinggan Parang galit na galit sa mundo. Di ba abogado yan? Bakit siya ganyan kung magsalita? Again, iso lang, walang personalan. Ang panghihikayat sa taong bayan ng panggugulo, yan ay pananagutan, yan ay krimen. Kung hindi alam ng abogadong yan, ewan ko sa kanya. Ako hindi ako abogado, pero alam kong krimen ang pagkumbinsi sa audience, sa nakikinig ng panggugulo. Kasi yung panawagang revolution, buwis ang buhay para sa Duterte, yan po ay panghikayat. Background na yan para makialam ang NBI at police para ho yan ay imbestigahan. Ground na rin yan para ho kasuhan ng inciting to sedition at kung ano pang mga pwedeng kaso, bahala ng korte. Okay? Kaya dahil yan, hindi po maiwasan na ang militar at pulis ay magbigay din ng panahon kahit na hindi sila po ay mga non-partisan, pero obligasyon nilang i-monitor ang galaw ng mga posibleng magbibigay ng problema sa taong bayan. Kasi ang katapatan ng ating militar at pulis ay sa konstitusyon at sa mamamayang Pilipino. Hindi ibig sabihin kahit sino ng mga Pilipino, manlalait kayo, manggugulo kayo, manghihikayat kayo manggulo, okay lang. Hindi po. Tapos pag inimbitahan kayo at mayroong nakitang ebidensya, kinasuhan, sasabihin nyo, panggigipit naman. Panggigipit na lang. Harassment na naman. Kalokohan po yun. No one is above the law. Yan po yun. Kahit sino ka. Kahit pa ang presidente, hindi siya above the law.
kahit po ang military, hindi above the law. Lalo na mga sibilyan. So ayan po ha, iso lang po, walang personal, ang paalaala lang ito. Dahil lagi kong pinaninindigan for information, for education ng ating mga topic. Kaya paki-like and share po ninyo, subscribe and follow. Dahil ang interest ko naman ay kapakanan ng Estado, ang taong bayan. Hindi lang kapakanan ng kung sino mang pangulo ng bansa, ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dahil laging kawawa ang mamamayang Pilipino. Dahil ang mga nakaupo sa gobyerno, lahat yan temporary lang. Pagkatapos ng term, aalis yung mga yan. Ang kahirapan o kabutihan o anumang kailang iniwan, ang taong bayan ho, ang makikinabang at mahihirapan doon. Kaya nga, doon tayo nagmamalasakit. Yung mga nagiging pangulo at mga naghahawak ng ating bansa ng mga abusado, tama lang na sila'y panagutin. Hindi pwedeng ibaliwala. Itong Marcos administration, kung kayo mayroong problema, kung hindi kayo makalusot dyan sa pagpapile ng impeachment sa Congress, di pagkatapos ng term, wala nang immunity yan. Di nasa sa inyo yan kung meron kayong ebidensya. Kung gusto nyo kasuhan si BBM, si Pangulong Marcos, after ng kanyang term, wala tayong pagkagawa doon. Bahala na ang mga Marcos kung paano niya harapin yan. Kaya lang ngayon, dahil nakaupo yung gobyerno, nakaupo yung Marcos administration, hindi mo pwedeng kasuhan sa korte yan. Impeachment lang ho. Yun ang proseso. Diba? Para si Duterte. Hindi siya kinasuhan dito sa Pilipinas dahil ang paniniwala ng mga biktima ng panahong 25 ang patayan sa dito, mababaliwala ang kaso. Kaya dinala doon sa ICC. So, nang matapos ang term niya, anong nangyari? Ayun, nakulong. Ganon. Ngayon, itong gobyernong ito, kahit sino dito. Di ba ang presidente may immunity, yung lahat ng gabinete, lahat ng taga-executive department na sangkot sa korupsyon, DPWS, kung saan-saan dyan, kasuhan po ninyo. Huwag puro paratang, huwag puro bintang, walang mangyayari. Sa social media, walang mangyayari. Ako, nandito ako nagpapaliwanag para sa inyo, for your information. Kung may ebidensya kayo, dalhin nyo sa korte. Kasuhan niyo yung cabinet secretary, kasuhan niyo yung senador, kasuhan niyo yung congressman, kasuhan niyo kung sino-sino dyan. Huwag lang ang Pangulo kasi hindi yan tatanggapin ng korte. Dahil nga, ang sitting president, nakaupong presidente, hindi pwedeng kasuhan. Hawakan niyo yung mga ebidensya niyo. Kung totoo yan, di saka niyo kasuhan pagkatapos ng kanyang term. Ganun lang yun. Di ba? Wala akong karapatang pigilan yung karapatan niyo at inyong obligasyon sa buhay. Akin yan sinasabi kung ano dapat yung gawin. O, di ba? Pag hindi pa naman yung naintindihan yan, ewan ko na lang. Maliban lang ako talaga kung digital troll, ghost, ang mga multo, ang mga nagko-comment, ay talagang hindi nakakaintindi yung multo. Multo nga eh. Pero ako, naniniwala ako, majority ng mga Pilipino ay matitino, nakakaintindi, at yan yung ating iginagabay. Kung naniniwala kayo sa akin, salamat po. Kung hindi, nasa inyo yan. Pero, hindi tayo mawawala sa focus ng pagsasabi ng totoo para sa mga Pilipino. Hindi para sa Pangulo, hindi para sa mga oposisyon, hindi para kung kanino man. Para sa majority ng mga Pilipinong patuloy na inaabuso ng mga kawatan, abusado sa lipunan. Please like and share, subscribe and follow.